Okay guys, pag-usapan natin yung pelikula na pinanood ko sa sinihan sa unang araw ng MMFF nitong araw ng Kapaskuhan, December 25. At ito yung Manila's Finest. So anong masasabi ko at ano yung grade ko no dito sa pelikulang ito? Maganda ba? Bitin ba? Hindi ba maganda yung pelikula? Tapos before story, sino-sino ba yung mga cast doon sa Manila's Finest at ano yung talagang storya nito. Manila's Finest, directed by Raymond Red. Tatlo yung written, yung mga writers dito. Michiko Yamamoto, Moira Lang, at Sherad Anthony Sanchez. Produced by apat sila, Peter Edward G. Dison, Piolo Pascual. Of course, siya rin yung bida sa pelikula, no? Si Papa P. Erickson Raimundo, Jeffrey Badillo, starring by Piolo Pascual, Enrique Hill, cinematography, Raymond Red, edited by J. Alili and Noe Paguligan. Tapos, music by Fred Sandoval and Emerson Texon. Production company is Signal TV and MQuest Ventures. Under ito ni MVP na may hawak ng TV5. Kaya itong TV5, laging napapansin nyo, no? Laging pinopromote itong movie na ito. Tinagal nito is 119 minutes, so halos mga 1 hour and 50, parang 50 minutes. So halos mga sa 2 oras tinagal itong movie na ito. At produced by Signal. So tama na. So sino-sino may mga cast ng Manila's Finest. So itong si Piolo Pascual, ang ating bida, no? Si Papa P. Ang role niya is Captain Homer Magtibay. Isa siyang police officer sa Maynila. So itong si Piolo, ni-research niya yung buhay ng isang pulis noong dekada 60 bilang parte ng kanyang preparasyon sa kanyang role bilang isang police officer. So talagang si Piolo ang nag-research nito, no? Kung ano ba yung buhay ng mga police officers noong 1960s at gaano kalawak or kaya ano ba yung mga nangyari, no? Mga suliranin noong mga panahon na yon, no? Dumabi ba yung mga krimen, no? May mga kaguluhan ba? Of course, no, noong mga 1960s, no? Hanggang 1970s, grabe yung mga nangyayari noon sa Pilipinas. Yan. Lalo na sa Maynila. Tapos si Enrique Hill bilang First Lieutenant Billy Ojeda. Isa siyang batang police officer na kasama nila Homer Magtibay. Police dito yung role ni Enrique Hill. So napapansin ko, napanood ko si Enrique Hill sa sine, no? Parang tumaba si Enrique, napapansin ko doon. Ewan ko kung ano, sa laki ng monitor, pero laki ng telon ng ng sinihan. So pag nakita ko, parang tumaba rin siya, no? Tsaka pagbabalik ni Enrique sa movie, matagal na natin siyang hindi nakikita sa TV, lalo na sa TV, no? Sa mga prime time na serye. Ashtin Olviga as Agnes Magtibay. So ito yung anak ni Homer, no? Yung role niya. Isa siyang aktivista na estudyante, no? Yun. Tapos Kiko Estrada as Carmelo De Leon. Isa siyang parang activist din. Tapos parang gumagawa din ng kalokohan at nakalaban niya itong si Homer Magtibay. Cedric Juan bilang Officer Danilo Abad. So itong Cedric Juan, napanood ko na to sa Gumbursa, under din ito ng MQuest, no? Kung saan nanalo siyang Best Actor, no, sa 2023, no? 2023 edition, no? Role niya bilang pulis na parang kalaban ng grupo nila Homer, yung Manila's Finest. Tapos Romnick Sarmenta
bilang Superintendent Severino Meneses. Mga grupo ito nila Piolo, no? Nila Homer. Tapos Joey Marquez bilang Officer Rogelio Liwanag. Dylan Menor bilang Officer Efren Taguyunon, batang pulis ito. Tapos Ethan David bilang Cecilio Mendiola. I think parang ano ito, role niya as gang, no? Gang member. Soliman Cruz, tapos meron din si Ariel Rivera, yung kanilang leader dyan sa Manila Police, no? Si Colonel Conrad Bellarmino. So yan yung maasahan na boss nila Homer, no? Kaso namatay siya sa atake sa puso, no? Nang nakita ni Homer doon sa hotel. Of course, tinawagan siya ni Janet, no? Yung role ni Jasmine Curtis Smith as Janet. So itong si Janet, parang siyang anong word na sasabihin ko, parang bayaran na parang bayaran na girl, no? Na ang kanyang kinakalandian yung mga police officers na kagaya nila Homer at ngayon itong si isa pang colonel, no? Conrad Bellarmino na yun huling nakasama ni Janet nang inatake itong si Colonel Bellarmino. Tapos si Reman as Paulo Cangeles. Role niya is Reman, Inday Fatimas Betty at Pearl Gonzales bilang Stella Javier, Epifanio's wife. So si Epifanio, itong si Rico Blanco. So itong si Rico Blanco, yung role niya is Epifanio Javier, no? Isa rin siyang police officer. Na I think parang pumalit dito kay Bellarmino. So yun, no? Hindi ko napansin kasi ano pala yun, no? Si Rico Blanco pala yun. So yun ang cast ng Manila's Finest. So ang storya nito, ito yung Maynila, no? Yung panahon before martial law noong 1969, kung saan magkagrupo sila led by Colonel Bellarmino. Tapos isa sa mga trusted dito is si Homer Magtibay, role by Papa P. Tapos marami yung kanilang ikinaharap, no? Una yung gang, no? Yung kaguluhan dyan sa Maynila. Halimbawa yung mga gang, may mga gangs dyan, no? Nung panahon ninyon, no? Nagkarambulan, tapos hinuhuli nila yung mga member ng gang. Yun pala, meron palang mga kakompetensya itong grupo nila Bellarmino. Yung grupo nila Officer Danilo Abad, no? Tapos pinalaya yung mga gang, no? Tapos nanggulo uli. Tapos kalaunan pinatay yung mga gang members. Tapos ikalawa itong mga rallyista, no? Diyan sa Maynila kung saan sumali itong anak ni Homer na si Agnes. Di nila alam na si Agnes yun. Kasama doon sa doon nagkagulo, hinuli yung mga rallyista, yung iba tinorture, yung iba pinatay. So yan yung istorya nito nung panahon before martial law, no? 1969, no? 2 years before martial law. Yun. Tapos yung katapusan nito, very malungkot yung istorya yung nasa huli dahil aside kay yung pagsasama nila, no, ng Manila's Finest, nagkawatak-watak. Una itong kanilang boss, no, yung role ni Ariel Rivera, na si Bellarmino namatay. So after that,
Parang nawala ng pag-asa itong grupo nila. Tapos itong role ni Joey Marquez bilang Officer Liwanag, nagretiro. Tapos itong si Billy Ueda ay nagtampo dito sa kay Homer Magtibay. So nag-away sila at hindi sila nagpansinan hanggang sa namatay itong si Homer Magtibay dahil siguro sa stress na sa mga problema ang kinakaharap niya pati yung grupo nila. So doon yung nangyari, no? Sa istorya na ito. Tapos naging pariwara si ay parang naging nawala ng hopeless, no? Hopeless itong si Ojeda. So yan yung istorya ng pelikulang uh, Manila's Finest. So panoorin nyo na yung buong storya nito, no? Tapos ang masasabi ko sa pelikulang ito, medyo nabibitin ako lalo na sa huli at medyo honest review ko, no. Iba sa inyo, iba yung inyong reaction tungkol dito. So para sa akin parang bitin nung yung lalo na yung huli. Tapos hindi masyado exciting yung ibang storya, no. So ano yung grade ang ibibigay ko rito? So overall maganda yung pelikula. Siguro mga good ganyan, no. Siguro yung grade ko na ibibigay 7 out of 10, no. Itong pelikulang Manila's Finest. So maganda yung storya kaso bitin yung huli, no. Tsaka merong mga scenes na hindi masyado exciting. Maganda sana yung storya no. Talagang panahon ng before martial law, no. Panahon ni Marcos Sr. Tapos yung police, dati parang pangalan ng police hindi pa PNP, no. Parang constabulary, parang ganoon. Tapos yung color ng tama ba? So may research ko. Tapos yung uniform ng police, pansin nyo, color brown. Dati color brown yun, parang light brown. Ngayon, color blue na yung uniform ng mga police natin. So, yun, yung aking grade na ibibigay is 7 out of 10. Maganda siya overall, pero medyo may mga scenes na hindi exciting at saka bitin yung yung nasa huli, no? Yung mga huling scenes ng lalo na yung katapusan ng pelikula. Tapos maganda, meron din siyang musical, no? Parang yung pinanood ko na Quezon. So medyo merong din. Meron ako nang kalimutan na cast, no, si Rica Peralejo as Yoli Magtibay. Siya yung asawa ni Homer. So of course itong si Rica Peralejo ay matagalan natin siyang hindi nakikita sa TV man o sa movie, sa social media natin siya nakikita, no, yung mga post niya, no, about siguro sa life niya, sa politics. So itong si Rica Peralejo, of course, isa sa mga pinakamagandang actress noong 2000s, mga kabatch ito nila Piolo, nila Claudine, yan, mga ABS-CBN, no, kapamilya. Tapos kilala ito sa mga pelikulang thriller, lalo na yung horror, no. Itong si Rica Peralejo, siguro nag-ibang buhay na rin ito, no. Nagpamilya na rin ito, kaya siguro wala siyang time, bumalik siya sa movie, no. Ayan, nakalimutan nating cast, no. So yan ang aking masasabi dito sa Manila's Finest. So by the way, ngayong December 27, gaganapin na yung awards. So sino-sino ba yung mga best actor, actress, best director, best picture. So itong Manila's Finest, tingin ko ito, pwede rin potential din ito maging best picture, no. So, yan ang ating So, abangan nyo yung pag-usapan din natin yung awards ng MMFF. So, anong masasabi natin doon? So, yan guys ang ating video sa araw ito, Manila's Finest. So, panoorin nyo kung meron kayong pelikula, kung meron
Kung may time kayo, panoorin nyo, supportahan nyo yung pelikulang Pilipino nakalahok sa MMFF. Lahat ng pelikula, kung mas maganda, lahat ng pelikula, panoorin nyo. No, para may kita rin, tapos para no, para sa ating Filipino movies. Kasi parang konti na rin nanonood ng pelikulang Pinoy, no? Hindi natin masisisi ng iba, no? Kung gusto nila ng mga banyaga na pelikula, pero iba pa rin itong Philippine cinema, no? So sana panoorin nyo lahat ng pelikula at yung mga gusto yung pelikula na entry ng MMFF. So yan guys, Merry Christmas, advance happy